Umapila sa Korte Suprema ang mga abogado at mga environmentalist na maglabas ito ng writ of kalikasan para trabahuin at isaayos sa mga sablay na flood control projects. Samantala, kontraktor na sinasabing campaign donor ni Chis Escudero, pinagpapaliwanag ng COMELEC habang ang PNP naghahanda na sa mga posibleng marahas na kilos protesta laban sa gobyerno. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Dahil sa mga sablay at mga substandard na proyekto kontra baha, ang mga abogado at environmentalist na nawagan na trabahuhin at ayusin ito ng Malacanang, ng buong Kongreso at mga pribadong kontratista. Naghain ng mga ito ng petisyon sa Korte Suprema para sa pagpapalabas ng writ of kalikasan para sa kompletong rehabilitasyon ng mga palpak na proyekto at ang pamahalaan hindi daw dapat nagbayad ulit sa mga kontratista para sa back job. Sa isang salita, i-back job niyo to. Hindi na natin kailangan na pondohan pa ng pamahalaan yung nating mga flood control project o yung National Flood Control Project dahil napondohan na yan ng maraming taon pero hindi nyo ginamit ng tama. Pero identified na natanggap nyo. So, kumbaga sa kotse, palpak ang gawa nyo, bina-back job. Dito, yun ang hihilingin natin. I-back job nyo to. Nais nila na makapagpalabas ang Office of the President ng National Master Plan para sa flood control. Hiniling din ng mga petitioner na magkaroon ng paglilinis at declogging ng mga ilog, lawa at kanal at iba pang lagusan ng tubig. Dapat din daw may mapanagot sa korupsyon. Ang COMELEC nagpadala naman ng show cause order laban sa isang pribadong kontratista na naging campaign donor daw ni Senator Chis Escudero. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, meron lamang 5 hanggang 10 araw para magpaliwanag sa Central Waste Constructions and Development Corporation President Lawrence Lobiano kung bakit hindi siya dapat masampahan ng election offense. Labag daw kasi sa batas na magbigay ng donasyon sa isang kandidato ang isang pribadong kumpanya na may kontrata sa gobyerno. Gusto rin ng COMELEC na ipatawag sa Lobiano para sa pagdinig. Dahil sa kanyang admission na siya ay nagbigay ng 30 milyong piso sa isang kandidato ay ating minarapat na bigyan, i-afford siya ng due process, ipaliwanag ang kanyang sarili at ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng departamento yan sa Law Department ng Komisyon ng isang election offense for violation ng Section 95 letter C ng Omnibus Election Code. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police na nakahanda sila sa anumang kilos protesta kaugnay sa anomalya ng korupsyon sa flood control projects. Ayon kay PNP Acting Chief Jose Melencio Nartates Jr., nakalatag na ang security plan para dito kasabay ang kanilang launching ng 911 emergency hotline. Naghahanda na rin daw sila sa mga senaryo na baka mangyari din sa Pilipinas ang marahas ng kilos protesta na nangyayari sa bansang Nepal at Indonesia dahil sa korupsyon. Okay, we have already our security plan for dispersal or crowd management and for security. Meron na tayong mga security plan that had been set. And then we have also our information na pwede natin pagtuunan or itong information na to, this is the basis for any operation. And continuously we are monitoring the peace and order and safety in Metro Manila, not only in Metro Manila but nationwide. Ano yung paghahanda natin, sir, para hindi mangyari yung katulad ng nangyari pa mga protest sa Indonesia and Nepal? Okay, nagpe-prepare tayo dyan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahayal Margaret Gonzalez, SMNI News.